Seryosong ikinukonsidera ni Vice President Sara Duterte na tumakbo sa pagkapangulo pagdating ng 2028. Isinagawa nito ang pahayag sa pulong niya sa mga overseas Filipino workers, OFW, sa Tokyo. Sinabi nito na hindi na niya may sakmura ang patuloy na pag-atres ng bansa kung saan naniniwala nito na mayroon pang lakas na maipapakita ang Pilipinas. Magugunitang noong nakaraan ay inihayag ng Vice Presidente na malalaman pa sa 2026 ang tunay na plano niya sa 2028 presidential elections. Ito pala dyan, ang mababawa sa alyansa. Oo. At meron pa bang iba? Pero ang gulo ng sitwasyon, ha? Marami pang gustong kumalas. Di ba, sabi ko nga sa iyo noong nakaraan, meron ngayon mga kumakandidato na bahagi ng alyansa na nagkakanya-kanya na, Kuya Benny. Yun ang impormasyon lang naman natin. Mula nung nangyari sa dating Pangulong Duterte yon, wala na silang parang yung buo na sila yung magkakasama at iniiwasan na nila ngayon ang parte ng Mindanao at ilang lugar sa Bisaya. Kasi lalo na nga po, pag-identified nila na baluarte ng mga Duterte, hindi makapagkampanya itong grupo ng alyansa ng Bagong Pilipinas. Yes. Kilala mo ba yung dalawa pa na in the coming days, baka... Kasi ito hindi pa naman direktang nagsasabi. Pero medyo may ganun. pahiwatig lang. Ito, maintindihan mo kung bakit eh. Sino yan? Una, Senador Pia Cayetano. Oy, Maintindihan alam mo. naman natin, yes. Maintindihan mo kasi kapatid niya si Alan. Yung Alan Cayetano naman. Supporter. Oo, supporter. Oo. So, understandable. kinakanta-kanta ko pa naman yan. No? Alin? Yung Pia Cayetano. Hindi ba pwedeng Dante Marcoleta? Ha? Palitan mo na yan. Hindi ba yung tono ngayon eh? Palitan mo na. Ay, nako. Sino pa yung isa? Magagalit si Kong Dante dyan eh. Bakit siya na kinakanta mo? Hindi, naalala ko lang naman. Ano kinakanta? May LSS eh, lasong syndrome. Ang kinakanta ko kasi, pambansang simang, kampante, kay Dante. Ayun dapat. Number 38 sa balota. Ayoko na nung Pia kayo tanong. Hindi Dante na. Ay, ano sa, ganun ba? Sino pa yung isa? Yung pangalawa. Isa pa lang nabanggit mo eh. Eto naman. Kasi ito naman, yung mga kapamilya niya, una na nagsabi na parang hindi maganda yung ginawa. Hindi maganda yung ginawa. Okay. Nag-umpisa sa tatay. Tatay, asawa, anak. Ito, anak din. Oo. Tatay, nanay, tapos yung anak. Oo. Tapos ngayon, Eto na. anak din. Baka daw, ito pa naman, hindi pa naman official. Ha? Oo, hindi pa naman. Ito yung sinasabi lang ng iba. Kumbaga kaya pa kunin sa Cebu de Macho yan. Ito si Congresswoman Camille Villar. Pero ako, knowing Villar, kayang sumolo niyan. Kaya. Sa bagay. Kayang sumolo niyan. May ano yan eh, may sariling makinarya na. Yes, tsaka may resources yan. Kung pag-uusapan may resources. At saka kung sa tingin ko ay mukhang hindi naman nakakatulong, imbis ay nakakahadlang pa ang alyansa, Malamang baka bumitaw magkalasan talaga. nga yung iba. Hindi, kasi, ako sa tingin ko, baka hindi lang yan. Kasi yung partido ni Camille Villar, tama ba? Nationalista Party? Oo, NP. NP yan eh. Tatlo sila dyan eh. Meron pa? May tatlo yan. Eh di, hakatakin na yun. At siyempre, ang inaasahan nila dyan ay ang pamilya Manny Villar at saka Cynthia Villar. Sa funding, ano? Kung ang pag-uusapan ay funding, hindi ko na sasabihin kung sino. Alamin na lang. Kung Sino NP? sa tatlo ng membro dyan ang kapartido nila sa NP rin. Naku po. Yun lang naman ang... sana. Mali tayo. No? Jen, ipinagmalaki pa naman ng Pangulong Bongbong Marcos eh. Na? Doon sa unang-una nilang campaign sortie, ha? Yung sa Ilocos Norte. Sabi niya, tayo lang. Ang partido na nakabuo ng kompleto. 12 tayo. Pwede ba natin ipaalala? Baka sabihin nila Hindi, kompleto naman, 11. 11 na lang kompleto. Kompletong 11. Meron ba tayong video nun? Meron, kaya lang mukhang hindi naman inihanda eh. Ganun ba? Pero nakita natin. Pero natandaan mo yun, di ba? Kompleto. Yung pabulol-bulol pa nga eh, di ba? Hindi, sabi ng Pangulo, kami na nakakompleto. Tsaka ito talagang pinili natin yan. Subok yung mga yung tao na yan. Yung kabila niya, kalaban natin eh. Parang mga nautusan na pinabili lang ng suka eh. Doon nagsimula yung napabili lang ng suka. Yes. Yung mga kalaban daw nila. Ganun talaga. Nako. Ang isa sa naaawa ko dyan ngayon, na ipit. Alam mo kung sino? Sino? Senator Francis Tolentino. Oo nga. Di ba? Well, alam
Alam mo na, sa Santol, kasama sa palatuntunan niya. Wala tayong masamang tinapay. Ngayon, ang statement niya, ang pinakahuling statement, nakita kong pinost niya ay mali ang ginawa na pagkaka-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yun ang inilabas ng statement ngayon. But of course, well, huli man, no? At nandoon na kasi ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, still hindi pa rin huhuli kung kikilos yung mga tao at sasabihin ng totoo. No? Especially ito pong ating mga mababatas na tindigan kung ano man yung tama. No? Kasi bihira na ata sa ating lipunan ngayon yung tumatayo sa prinsipyo. Ayun nga. Di ba? So ngayon, unti-unti na, marami kasing sa online lang, ang dami nagsasabi, bakit ngayon lang daw kumilos ang Super Ate? Samantala, nung nandoon sa Villamor, dapat lumabas na. At nagpakitang gilas na. Pero kasi sa tingin ko, doon sa gate na yun, kapag si Super Ate ang nagpumilit pumasok, hindi siya awatin ng mga sundalo at pulis doon. Di ba? At sa huli naman daw, tama yun, Kuya Benny, sa huli naman daw, sa hearing, may dapat niya, nagsampa siya ng kaso sa mga gumawa. Kasi kung may nakikita siyang gumawa ng labag sa batas, may dapat niya, kinasuhan niya bilang chairman ng Senate Committee on Foreign Tapos na bang Relations. hearing? Tapos na? Magpapatawag para uli kung hindi. meron pa silang maimbitahan. Well, dyan natin makikita na honest to goodness ba? Kasi meron tayong kilalang senador na investigasyon lang eh. Oo. Matapos imbestigahan, inimbestigahan na. O yun, naimbestigahan na. Wala nang nangyari. Naimbestigahan na. Imbestiga. Alam mo na yun, di ba? So, ano man na nangyari, hindi natin malaman. Nagkaaregluhan o ano, di ba? Hindi natin malaman. Pero naimbestigahan na. Ayun. Yun. So, yung pong ganyang mga mambabatas, yan po yung dapat tutukan nating mamamayan. Lagi natin titingnan, ano ba yung galaw ng bawat mambabatas natin? Ito po ba'y para sa tao o para lang sa sariling kapakanan? Ayan, opo. Di ba? Ngayon ho, nakita natin na nagsalita na ho ang Super Ate at nakita natin kumikilos. Well, naniniwala po tayo na merong natitira pa sa dibdib ng ating Super Ate na paniniwalang meron ngang mali sa pag-aresto sa ating dating Pangulo. So doon po naman sa mga susunod na makikisakay na lang or totoo naman, nasa taong bayan po yan para ho i-analyze yung bawat action na gagawin nila. Totoo. Yan. Ito, nakita ko na yung post ng Senador Francis Tolentino. Sa isang panayam pala ito sa kanya, ang sabi niya, naniniwala siya na ang dating Pangulong Rodrigo Duterte dapat sa Pilipinas yung dininig. Nilitis. Ayan, tama. Dito dapat sa Pilipinas, nilitis yung kanyang kaso. Sapagkat naninindigan siya na ang ICC ay wala ng jurisdiction sa ating bansa. Kaya dapat dito sa Pilipinas, nilitis ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero may tanong ako. Kung Manindigan ang ICC dito sa ginawa nila na mali naman,